Hi everyone! It's me, Angel. Welcome to my YouTube channel. Sa bagong pasok dito sa channel ko guys, please don't forget to like this video and i-click mo na rin ang subscribe button. So for today's video, tuturuan ko kayo guys kung paano mag-appointment online sa police clearance. No? Kailangan po mag-appointment online guys bago kayo pumunta dahil hindi po kayo i-entertain kapag walk-in. No? Kung walk-in kayo guys, sasabihin din sa inyong mag-online kayo. So, para hindi masayang yung effort nyo, hindi masayang ang pamasahe guys, mag-appointment kayo online for the police clearance. Alright, so kung paano mag-appointment online ng police clearance, first guys, mag-open kayo ng iyong Google Chrome, no? Tapos, i-search mo dito guys ang police clearance online. And ito yung website nilang police clearance, i-click mo ito. And then, mapunta ka dito sa kanilang website, i-click mo naman tong register. And then dito guys, meron silang let's confirm you are human, no? I-click mo lang tong begin. And susundin mo lang dito guys kung ano ang hinihingi. Let's for example, let's confirm you are human. Choose all chairs. So i-click mo lahat ng upuan na nakikita mo dito sa images, no? Tapos confirm. And then nanghihingi pa ulit yan sila guys ng place a dot at the end of the car's path, no? Ilalagay mo dito guys, i-click mo yung dulo nung mapupuntahan ng car na to, no? So dito guys, kailangan nyo ng patience, no? Kasi meron dito minsan, tama naman yung gawa mo, nag-success shots, pero hihingi pa ulit yan ng mga i-confirm mong images, no? Hanggang sa makuha mo na yan guys. Okay, so pag okay na, dito ka na sa next, may lalabas ditong terms and conditions. So i-click mo lang lahat ng box guys na nandito, no? Please check all the check boxes to continue. So agreement, privacy, no? I-click mo po ito guys, lahat ng box na nandyan. Tapos i-click mo ang next. And then dito ka na ulit guys, sa terms and conditions, i-check mo naman tong mga box na nandito. Like for example, tong validity of clearance, renewal, valid IDs, no? I-click mo po ito lahat. Tapos dito sa valid IDs guys, tingnan nyo na lang, no? Kung ano yung mga available yung ID na nandito, no? Pero kung may valid ID naman na kayo guys, kahit huwag nyo na itong tingnan, okay na yan, no? Tapos i-click mo po itong I agree. And then, mapupunta ka na dito sa new application registration. So, kailangan mong maglagay dito ng email ad. And make sure mo guys na yung email address mo is valid and active. No? And then, your password and confirm password. And then, first name, middle name, surname. Dito guys sa qualifier, as is lang to na qualifier. Unless na lang guys, meron kang junior, senior, the second, the third, no? Yung pangalan mo. So, pipili ka na lang dyan. Pero pag wala, qualifier, okay lang yan. Tapos gender and then your birth date. And i-check mo tong box ng terms and condition and then click register. Okay? Pag click mo ng register, may lalabas na ganito. Do you want to save it? Please check all the information before you proceed. No, kapag okay naman guys yung information, i-click mo na tong save. And kapag okay na, mag-sign in ka na guys, gamit yung email ad and password na nilagay mo dun sa registration. Okay? And then click mo tong sign in. So dito ka na sa iyong applicant profile. So yung mga details dito guys, fill upan mo yung mga dapat na kailangan. No? Itong meron dito guys, nakita nyo tong birth cert registration number. So kapag nag-online ka dito sa police clearance, make sure na meron kang copy ng iyong birth certificate. And makikita mo dyan guys sa birth certificate ang iyong birth cert registration number. Ilalagay mo po siya dito. Okay, so for example guys, yung nakikita nyo sa screen, yan yung birth cert number. No? Dyan mo makikita at yun ang i-input mo dito. Okay? And then, if you are PWD, i-check mo tong box. Pero pag hindi, wag mo i-check. And then, please check if you are first-time job seeker, RA11261. I-click mo tong box guys. If pasok ka dito, no? Pero para sa akin guys, kahit first time job seeker mo, wag na. No, magbayad ka na lang ng 180 pesos dito sa police clearance kasi ang dami pang hingiin sa'yo guys para lang doon sa ma-avail mo yung first time job seeker na wala kang babayaran. No? Sayang yung kakapagod yung mga effort na gagawin mo dyan kasi ang daming requirements. Diba? And then, nationality, birthplace,
contact address, no? Yan, fill upan mo to guys. And then dito naman sa baba, itong other information. Ayan, height, weight, complexion. So blood type, make sure na alam mo rin yung blood type mo. Okay? And then educational attainment. Tapos dito guys, sa family background, hihingin din yung sa fathers mo, tsaka sa mothers mo na mga details. Ha? Fill upan nyo lang lahat to guys. Again, itong sa choose qualifier, pag ano lang naman to, may junior, senior, the third, the second yung pangalan. Pero pag wala, as is lang na, wag mo lang lagyan yan, choose a qualifier lang. Okay? Kapag okay ka na guys, i-click mo na tong save profile. No, kapag na-save mo na yung profile mo guys, babalik ka na dito sa iyong account na National Police Clearance System. Okay, makikita mo dito, nandito yung edit profile, clearance application, transactions, and clearance certification. No, i-click mo tong clearance application kasi mag-apply tayo ng police clearance, di ba? So, i-click mo tong clearance application and then dito ka na sa select appointment. So, dito sa purpose, guys, ang ilagay mo lang dyan, general, no? General lang din lagi, pinipili ko dyan. And then, dito sa police station, pipili ka dito anong police station, yung malapit sa area mo, or yung pupuntahan mo, na kukuha ka ng police clearance, no? For example, ang pinili ko dito, police station 02 Moriones. So, pipili ka lang dyan. And then, dito, guys, sa appointment sa baba, yung date, pipili ka dito, AM or PM. No, kapag AM, anytime in the morning. Kapag PM naman, anytime in the afternoon. Alright? And then, kapag nakapili ka na guys, mag-highlight naman to ng green. For example, ito, pinili ko yung Wednesday AM. So, naka-highlight siya ng green. And dito sa baba, merong next. I-click mo tong next. Okay? Next naman, dito na tayo sa payment option. I-click mo lang tong Land Bank. I-click mo yung Land Bank of the Philippines. Tapos lalabas dito yung total. Okay? So, lalabas ang total na 150 pesos guys ha. Pero mamaya pag mag-payment na tayo, ma-additional kasi yan na 30 pesos. So magiging 180 yan. Okay? Pag i-click mo na tong next, hindi to Land Bank of the Philippines ang lumalabas dito guys ha. Pero maraming choices to mamaya sa mode of payment. May GCash or whatsoever. Basta marami. Okay? And then i-click mo ang next. So ito na siya guys, yung appointment. I-double check mo lang kung tama. Lalabas dito yung police station, station address, appointment, schedule of appointment, okay? And then sa baba niyan guys, scroll down mo lang, i-click mo tong save appointment. Click save appointment. Pag okay na, i-click mo yung next and then ayan na siya guys, lalabas to. Okay, lalabas yung ganyan and scroll down mo lang sa baba guys. Nandito yung reference number mo and status naka-pending pa kasi hindi pa naman natin nabayaran, no? Kapag ganyan na guys, i-click mo tong click here to pay for more payment option. Okay, itong naka-highlight ng green, ito po ang i-click natin para magbayad na tayo. Pag click na natin yan, ayan, mapupunta na tayo dito sa Land Bank na page ba to, no? Nandito sa Land Bank guys, and then itong payment mode, yan, itong payment mode guys, i-click mo yan, pipili ka dito. So for example, piliin natin tong GCash, no? Kasi, ayan guys, nakita niyo ang dami namang choices for payment option. Pero, mas convenient ako sa GCash, kaya pipiliin natin ang GCash. Okay? And kapag pinili na natin ang GCash guys, meron ditong CAPTCHA challenge. So, ilagay mo lang dito yung letters and numbers. And then, click mo tong box ng I certify that I am at least 18 years old. And then, click continue. And then, click mo lang ang OK. And mapupunta ka na dito guys sa MYEG, no? Sa payment. So, i-click mo tong GCash. Ayan. Huwag mo kalimutan i-click ang GCash ha. Tapos, i-click mo ang proceed. And then, may lalabas na ganito. I-click mo lang ang OK. And then, mapupunta ka na dito guys sa GCash. I-enter mo yung number ng GCash mo. Tapos, doon may magte-text naman sa'yo na OTP. No, ilalagay mo dito. Tapos, ang iyong PIN sa GCash ilalagay mo dyan. So, kapag nalagay mo na dyan guys, yun, ituloy-tuloy mo lang hanggang sa mag-complete na yung payment mo.
no? So, 180 pesos yan guys kasi may additional nga na 30 pesos sa service charge, no? And then, pag nabayaran mo na guys, nag-successful na yung payment mo, may marireceive kang email from EYEG, itong transaction status, no? Na nandito yung amount na binayad mo. Okay? And after nyan guys, mag-login ka na ulit doon sa iyong account sa police, National Police Clearance, no? I-login mo yung email ads mo, ang password, and then sign in. Tapos mapupunta ka ulit dito. So, ang gagawin mo dito guys, i-click mo tong transactions. Itong naka-highlight ng green. And yan. Tapos, scroll down mo lang sa baba. Yan. So, ito na siya guys, ang iyong i-screenshot or i-save para pagpupunta ka sa police clearance, para pagpupunta ka sa presento, no? Ito na yung mapakita mo and makikita mo dito guys yung transaction status mo, paid na. Okay, so nandito ang iyong name, transaction reference number, tapos appointment date, and police station. Okay, so ganyan lang siya guys. I-screenshot nyo lang to or i-save, tapos ito lang yung ipapakita mo doon pagpunta mo na sa police station and magdala ka na rin ng iyong valid ID. Okay, so ganun lang guys kabilis mag-appointment online sa police clearance, no? So if you have questions, just comment below as much as I can. Magre-reply ako guys sa mga tanong nyo. Okay, kung malinaw guys ang aking tutorial sa inyo, iparamdam nyo naman sa akin yan sa pamamagitan ng pag-click ng like button. That's all for my video for today. Thank you so much for watching everyone. God bless you all.